opinyon, pagtingin, pananaw o kuro-kuro ng mga bisita at panauhin o mga anchors o host sa programang ito ay sarili at tanging opinyon at pananaw ng mga nabanggit at hindi opinyon o pananaw ng Aliw Broadcasting Corporation, mga producers o mga namamahala ng Aliw Broadcasting o anumang organisasyon na affiliated sa network at kailanman ay hindi iniendorso ng Aliw Broadcasting Corporation ang mga nabanggit na opinyon at pananaw sa programa. Dana sa mga malalaking balita, trending viral, pinag-uusapan sa buong Pilipinas at buong mundo. Ronda Pilipinas Headlines. Narito na po ang mga headlines na rumoronda sa Pilipinas. Ronda Pilipinas. Majority at minority block sa Senado, isa sa pinal na ngayong araw. Ronda Pilipinas. Investigasyon sa flood control projects muling gumulong sa Kamara. Pasig City Mayor Vico Soto haharap. Ronda Pilipinas. Pagsasaayos ng planning system ng mga lungsod iminungkay ng isang arkitekto. Ronda Pilipinas. 10 patay, mahigit 6 na pusugatan sa salpukan ng tren at bus sa Mexico. Ronda Pilipinas. Sa Sports Swim League Philippines, Beruz Elite Swim Team nag-uwi ng 6 na gintong medalya sa 2025 Asian Open School Invitational. Ronda Pilipinas. Magpapatuloy nga ba ang mainit-init na panahon sa buong araw? Alamin mamaya sa live weather report ni Principal Gia Rafael. Ronda Pilipinas. Bilin ni Ian Articona yan. Sa showbiz, Maine Mendoza matapang na ipinagtanggol ang mister na si Arjo Ataide. Ronda Pilipinas. Teacher na namamahiya ng estudyante sa klase. Alamin ang parusa mamaya sa NBI. Nako, bawal ito! Ronda Pilipinas. Totoo nga ba na kapag ang tao ay palatawa, kadalasan siya ay may pinakamatinding lungkot na kinikimkim? Mamaya, let's prove it! Ronda Pilipinas. At senior high school tatanggalin na sa 2026 ng Commission on Higher Education. Ito ba ay fact or fake? Mamaya, alamin! Ronda Pilipinas. Ang mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan, ang mga maiinit at pinagtatalunang mga issue. Lahat hagip, lahat malalaman. Hindi lang sa buong Metro at Mega Manila. Kasama na ang buong Pilipinas. Hahagupit na ang mga malalaking issue sa Ronda Pilipinas. Live na live sa DWIZ AM Metro at Mega Manila. Naka-live din sa DWIZ News FM Regional Stations. Naka-live din sa Radyo Ronda AM Radio sa Pilipinas. Live ding mapapanood sa Aliw 23 Free TV. At naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News accounts, Facebook, YouTube at DWIZ News website. Ronda Pilipinas. Wala nang mahuhuli sa balita. Wala nang maiiwanang issue na hindi mo alam. Ngayon, updated ka na sa Ronda Pilipinas. Kasama si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Iyan na! Britney Spears! Nararamdaman na maraming Pilipino ngayon ang katoksikan! 1, 2, 3, Britney! Baby, can't you see? Yo! Hindi ko gaano nga habaan dahil akala bubuan ninyo ay tapos na ang mainit at umaatikabong bakbakan sa larangan ng politika at balitaan simula kahapon. Hindi ho, nagsisimula pa lang ho yan. Gaya kahapon ng Senate Blue Ribbon Committee at bukod sa Blue Ribbon Committee, may nangyaring malaking pagbabago sa leadership ng mataas na kapulungan ng Kongreso. Ngayon naman, nabanggit ko nga sa headline, ang House hearing naman, ang hearing naman sa Kamara para sa mga investigasyon sa flood control projects. Ang mayor ng Pasig, ang mayor ng kung saan na tutunto ng aming himpilan sa Pasig, si Mayor Vico Soto ay nandoon ngayon at haharap. Mukhang marami rin siyang babanggitin doon at mamaya ay ako'y kinausap ko na si Miss Bam Bam. Kung makukuha natin si Patrol 30, si Jelly Mendez, ang ating correspondent, ating reporter dyan sa House of Representatives para makakuha tayo ng latest update dahil Nagsimula na nga po ang hearing ng Kamara ukol sa investigasyon sa flood control projects. At mamaya, titignan natin, ako'y mukhang may makakausap na isa
isa po doon sa mga nabanggit na pangalan ng mula sa political scene na nabanggit po ng mag-asawang Diskaya ukol doon sa mga humihingi ng mga komisyon at may kinalaman sa yung flood control projects. Bigyan natin ng pagkakataon mamaya na marinig ang kanyang panig at kung ano pa talaga ang kanyang masasabi, kung totoo o hindi, anong kanyang reaksyon, nagulat ba siya, at anong naging reaksyon ng kanyang mga kasamahan, hindi lang sa national level, kundi pati sa local level. O yan, mamaya malalaman natin dito sa aking magiging kapanayan mamaya kung ano ang totoong nangyari at kung ano yung mga hakbang na susunod niyang gagawin at kung laser focus pa rin itong nabanggit na government o na public official, kung tuloy ko yung kanyang laser focus pagdating sa kanyang paglilingkod bayan, lalo na sa kanyang nasasakupan. 12 minuto na 12 minutes makalipas ang alas 10 ng morning. Magandang araw Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas. Nakikinig at nakatutok na po kayo sa Ronda Pilipinas. Live na live sa DWIZ News Nationwide, DWIZ News FM Regional Station, sa RPN Radyo Ronda. Magandang araw po sa inyo at sa ginagawang radyo kanilang mga TV, Aliw Channel 23 and DWIZ News TV. Yan o. Ayan o. Yun! Dire-diretsong balitaan at impormasyon ng ating pagsasaluhan hanggang 11 in the morning on a Tuesday, September 9 na pala ngayon. Oy, huwag kalimutan mag-check out mamaya sa mga yung kaching-kaching pa. Samahan po niyo ako dito sa Ronda sa ngalan ni Dennis. Dennis Santenor Jr. Ako po si Daryl Justin. Ronda Pilipinas. Sa detalye, ngayong araw magkakaliwanagan at maisasapinal na ang bilang ng magiging miyembro ng majority at minority bloc sa mataas na kapulungan ng Kongreso o mas kilala bilang Senado. Itong sinabi ni Senator Alan Peter Cayetano matapos ang naganap na pagpapalit ng liderato sa Senado kung saan napatalsik si dating Senate President Cheese Escudero at muling naluklok bilang SP si Senador Tito Soto III. Ayon kay Senator Cayetano, 8 hanggang 10 senador ang maaaring maging bahagi ng Senate Minority Bloc. Ang mga kabilang sa ngayon sa Minority Bloc ay sina Senator Cheese Escudero, Joel Villanueva, Jinggoy Estrada, Alan Peter Cayetano, Amy Marcos, Bongo, Robin Padilla, Bato de la Rosa at Rodante Marcoleta. Pero maaari pa niya na mayroon sa mga ito ang lumipat sa Majority Bloc. Sinabi ni Cayetano na bukas siya na maging minority leader habang bukas din si Senator Joel Villanueva. Kaugnay nito, mayroon namang impormasyon na 2 senador na nasa Minority Bloc ang posibleng lumipat sa Majority Bloc. Ronda Pilipinas. Usaping hearing naman po ipinagpatuloy ng House Infracom ngayong araw ng Martes, Setyembre 9 ang pagdinig nito hinggil sa investigasyon ng umano'y irregularidad sa mga flood control projects ng pamahalaan. Ayon kay Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, co-chairperson ng panel, nakatuon ang pagdinig ngayong araw sa mas detalyadong pagbusisi sa mga kumpanyang pagmamayari ni Sara Diskaya. Binanggit din ni Representative Ridon na layunin ng komite na alamin kung paano na ipagkaloob sa iisang grupo ng kumpanya ang napakalaking halaga ng mga kontrata at kung may naging paglabag o irregularidad sa proseso ng procurement. Bahagi ng investigasyon ang pagtukoy sa mga posibleng pananagutan ng mga sangkot, gayon din ang pagrekomenda ng mga hakbang upang matiyak na hindi na mauulit ang ganitong uri ng issue sa pagpapatupad ng mga proyektong pang-infrastruktura ng pamahalaan. Ronda Pilipinas. Ayan, sinusubukan pa natin ata na i-contact si Patrol 30 pero alam ko ongoing dun sa mga gustong makapanood nito online. Ito ay available po sa YouTube channel ata tsaka sa Facebook ng may Facebook page, 'di ba? Ang HREP, ang House of Representatives, para dun sa mga gustong bumusisi maigi kung ano na ba yung mga isinisiwalat na impormasyon at mga bagay-bagay na gusto ho ninyo malaman ukol dun sa ginagawang Infracom. Gusto ko di kasi sana muna malaman kung sino na ngayon yung nagsasalita kasi yung nakikita kong feed niya sa mga nanonood sa DWIZ News TV at Aliw Channel 23, medyo nakabaling kay ate na nakatayo doon yung camera, kaya gusto ko malaman kung anong nangyayari at kung sino sa ngayon ang nagsasalita. Pero habang hinintay natin si Patrol 30 at ang latest na kaganapan sa kamera, tanggap muna tayo parang Giljo ng isang report. Mag-asamang Diskaya hinamong magpakita ng pruweba sa kanilang ibinulgar na mga politiko at DPWH official na nanghihingi ng kickback. Report mula Senado, Patrol 19, Celi Ortega Bueno.
Dapat daw na magpakita ng resibo o pruweba ang mag-asawang Diskaya sa kanilang isiniwalat ng mga politiko at opisyal ng Department of Public Works and Highways na nangihingi ng porsyento o kickback kapalit ng mga nakukuha nilang proyekto tulad ng flood control projects. Ito ang kay bagong Senate President Pro Tempore at tatayong bagong Senate Blue Ribbon Committee Chairman Panfilo Lacson ang dapat ipakita at kanyang hihingin sa mga Diskaya matapos ang kanyang mga naging revelasyon kahapon. Hindi anya maaaring basta mag-akusa, dapat anyang may resibo o pruweba. Samantala, sinabi ni Lacson na kanya munang pag-aaralan ang lahat ng records, transcript, mga testimonya at mga dokumentong nakalap na sa 3 pagdinig ng Blue Ribbon Committee sa mga anomalous flood control projects. Kung saan niya nakarating na ang pagdinig ng Blue Ribbon, doon niya ipagpapatuloy ang pagdinig. Hindi pa sigurado si Lacson kung makakapagtakda na siya ng pagdinig sa susunod na linggo. Maaari anyang maantala ng 1 o 2 araw dahil pag-aaralan pa niya ang mga napag-usapan na at mga nakalap na mga dokumento at testimonya sa nakalipas na 3 hearing. Ito si Patrol 19, Cely Ortega Bueno para sa Impilang Metodong Lakas sa DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Ronda Pilipinas. Alamin na natin ang latest ngayon sa lagay ng panahon. Pinakahuli, pinaka-latest, pinaka-napapanahon. Whether we like it or not, ito ang magiging DWIZ Weather Report. Mula kay Principal Gia Rafael, nabili na ako ni Ian Articona. Good morning, Gia! Good morning, Daryl! At Ayan, yan! ang dami natin kailangan pag-usapan ngayon, Oo. kaya bigay mo na yan. Give ko na to. Oo. Eto na nga, good news. Umexit na po ng monitoring domain si formerly Lani o Tropical Depression Tapa. At ang good news nga na sinasabi ko bukod dyan, wala pong LPA na binabantayan ngayon ang Pag-asa pero may easterlies po, no? Na nakakaapekto sa Southern Luzon, Bicol Region, Mimaropa, Quezon Province at Panay Island. Kaya ingat-ingat po dahil maaari po ito magdala ng mga maulap na kalangitan at mga pagjulan-julan. Samantala, dako naman tayo sa Baguio City. Ay nako, hindi ko na isa-isahin pala. Baguio City, Legazpi City at Naga City. Iisa po ang maaari ninyong asahan na lagay ng panahon. Puro po kulog at kidlat sa loob ng 3 araw. Sinasabayan ka ni Gilda. Sino yan? Ay, ko pala yan! Si tropa pala to eh. 3 araw po sa may Baguio City, Legazpi City at Naga. Asahan po mga kulog at kidlat. At ang temperatura sa may Baguio City between 16 to 23 degrees Celsius pero sa Legazpi at Naga asahan po na nasa pagitan nito ng 24 to 31 degrees Celsius. Samantalang araw sumikat kaninang 5:45 a.m. at asahan ang paglubog mamayang 6:03 p.m. at 106 days to go before Pasko. Yeah. Pasko. Aha. Sino ba? Ayan, sino yung lalangoy ngayon sa countdown mo? Sino ba nasa countdown? Labas nyo naman. Idol ko yan eh. Ikaw ba talaga? Yung isa doon, idol ko talaga isa, yun. Nagpunta ako sa concert noon. Yan! Huwag mo nang babanggitin yung pangalan ng artist, ha? Munti ko na nga. Extra. Yan muna aking latest weather updates, whether you like it or not. Ako po si Gia Rafael, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinakahuli, pinaka-latest, pinaka-napapanahon. Whether we like it or not, DWIZ Weather Report. Ronda Pilipinas. Ito na, tanggap tayo ng isang live report. Ikalawang pagdinig ng House Infracom umarangkada na ngayong araw. Live sa bababang kapulungan si Patrol 30 Jelly Mendez. Jelly, ano na ba ang latest at sino-sino na ang nagsasalita ngayon diyan? Yes, Daryl, sinimulan na nga sa Kamara ang ikalawang pagdinig ng House Infrastructure Committee na nag-iimbestiga sa palpak at manumalyang flood control project. Binubuo ito ng Committee on Public Accounts, Public Works and Highways, Good Government and Public Accountability, kung saan si Bicol Saro, Party List Representative Terry Lidon, ang co-chairman ng komite, ang nanguna sa pagdinig kung saan ay kanyang binasa yung mga mambabatas na nagkomite ng full disclosure para sa kanilang business of financial interest, pala yung ipakita na walang conflict of interest sa ginagawang pagdinig. Abot sa halos sa 80 kongresista ang nagkomite ng full disclosure. At samantala kanina, nakarating nga dito sa Batasang Pambansa si Pasig City Mayor Vito Soto para dumalo sa ikalawang pagdinig ng Infrastructure Committee ngayong araw. At ayon nga kay
Vico Soto ay inimbitahan siya ng komite na dumalo para magbigay nga ng informasyon kaugnay sa kanyang mga nalalaman hinggil sa issue ng proyekto ng flood control. Matatandaan sa ginanap na hearing kahapon ng Senate Blue Ribbon Committee. Kasama sa listahan ng mga kongresista na umano'y nakadeal ng mag-asawang Pacifico at Sara Vizcaya ang pangalan ni Pasig Representative Roman Romulo na agad namang pinabulaanan ng naturang kongresista. Naniniwala ang kampo ni Romulo na bahagi ito ng politika dahil matatandaan naglaban sa mayoral race sa Pasig City sina Vico Soto at Sara Vizcaya. Samantala, inaasahan ring makikisa at magbibigay ng kanilang statement yung mga kongresista na pinangalanan ng mag-asawang Vizcaya sa ginanap na pagdinig sa Senado kahapon. At una nang pinadalhan ng subpina itong mag-asawang Vizcaya ng Intracom dahil na rin sa noso o hindi pagsusot sa nakalipas na pagdinig. Pero hanggang sa ngayon, patuloy pa rin naghihintay yung mga mamahayag dito sa People's Center ng Batasang Pambansa kung darating ba ngayong araw, yung mag-asawang Vizcaya dahil naimbitahan na rin sila ng Intracom. Pinadalan sila ng imbitasyon at pinadalan din ng subpina. Pero sabi ni Congressman Terry Ridon, kung hindi sisipot itong mag-asawa, diretso na sa contempt order ang gagawin ng komite. At mamaya, antabayan na natin yung pinaka-update pa. Kaugnay sa nagpapatuloy na pagdinig, kaugnay sa issue ng flood control project. Ito sa Patrol 30. Jelly. So, Yes, ibig Daddy. sabihin, si Mayor Vico, bukod sa inaasahan siya pero hindi pa siya ata nagsasalita. Para nakita ko kasi sa feed niyo yun, Hindi pa. si Terry Ridon pa ang nagsasalita for now. Sa ngayon, kakaupisa pa lang din kasi, dahil kanina nagkaroon ng problema dahil hindi pa kumpleto yung decorum. May kulang pang isang mambabatas na hindi nakarating dito na miyembro ng komite. Pero siguro nagawa na ng paraan o nakahabol na itong kulang na mambabatas. At kakaupisa lang din ng pagtinig. At yun nga nakarating na rin dito, dumalo din si that Congressman Surigao del Norte, 2nd District Representative Robert A. Cardisano. At siguro inimbitahan din siya o isa rin siya sa susuporta sa pagdinig ng flood control project. Pero yun nga, si Vico Soto hindi pa rin nakakapagsalita dahil kakumpisa pa lang, simula pa lang ng statement itong mga chairman ng komite. Bilang na nga si Congressman Joel Chua, si Congressman Terry Ridon, at si Congressman Romeo Bugo. Sorry, Jelly, isa na lang. So, sa ngayon, yung mga contractor o DPWH official na sangkot dito sa sinasabing anomalya, ilan na yun nandyan ngayon? Kompleto na ba? O hanggang ngayon, hindi pa ganun karami yung bilang ng mga nandiyan? Hindi pa, kulang pa. At mamaya, babanggitin pa rin yung pinaka-final na update kaugnay sa bilang ng mga dulo, ng mga contractors na inimbitahan ng komite. Pero nung nakaraang pagdinig, limang contractors na yung pinadala ng subpina at kung hindi dadalo itong mga to, kasi ngayong Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation na hawak nga ni Sara Vizcaya, yung presidente ng naturang builders. Okay. Ang St. Timothy Construction Corporation, kasama din yung top-notch Catholic Builders, ang Sims Construction Trading at yung Wawaw Builders na hawak nga nitong ni Mark Alan Arevalo, yung presidente. Pero mamaya, i-update kita. Magbabalik ako kaugnay sa bilang naman ng mga contractors na dumalo at hindi dumalo. Binibilang pa lang kasi at kumbaga kinukumpleto pa kung ilan yung kabuang dumalo at nakita dito sa pagdinig sa Batasang Pambansa. Okay, hintayin na lang namin ang update mo, Jelly. Thank you. At yan mo lang aking update. Maraming salamat. Ito si Patrol 30. Alihanda sa ulat para sa hindi nang may tawang lakas sa WIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Ronda Pilipinas. Isang reminder lang po sa ating mga kababayan diyan, huwag matakot magpakonsulta sa tuwing makakaramdam ng sakit.
Dahil sa PhilHealth na siguradong aalagaan ang kalusugan mo at kalusugan ko. Lahat tayo ay membro at sigurado sa benepisyo. Pumunta lamang sa mga accredited consulta package provider para makapag-avail ng consulta package at para sa karagdagang impormasyon, bumisita lamang sa kanilang website na www.philhealth.gov.ph at pindutin ang click to call icon. Dahil Pilipino ka, may PhilHealth ka. Ronda Pilipinas! Sa pagbabalik natin, tayo ay makakapanayam natin na si Congressman, kung nagkakamali, si Congressman Roman Romulo ang lone representative ng City of Pasig para hingin ang kanyang panig at makakwentuhan na rin natin kung ano ba ang mga tunay na nangyari and at the same time kung ano ang kanyang take doon sa mga naging statement, lalo na ng mag-asawang Diskaya dahil isa ho siya doon sa mga binanggit na pangalan kahapon doon sa nasasabi nga hong sworn statement. Pagka hinihintay ko rin tayo na update mamaya pag may something that comes up doon sa committee hearing, agad-agad ipapasok natin para mapakinggan ng ating mga kababayan. Iba pa mga balita sa pagbabalik ng Ronda Pilipinas ang ating oras. Yun, 27 minutos na makalipas ang 10 ng morning. Ang mga balita at impormasyon natin dito sa Ronda Pilipinas. Pero ngayon tanggap muna tayo ng mga report. Pagtugi sa lahat ng maimpluwensyang sangkot sa mga irregularidad sa mga flood control projects, ibinabala ni PBBM. Report mula ka Patrol 13, Gilbert Perdes. Nagbabala si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na gagawin ng pamahalaan ang lahat upang mapanagot ang mga maimpluwensyang tao na nasa likod ng mga irregularidad sa mga flood control projects sa bansa. Sa ika-4 na podcast ng Pangulo, sinabi nito na ang mga big fish sa corrupt practices dapat lamang humarap sa legal consequence ng katiwalian. Sa oras niya na magtagumpay ang pamahalaan na linisin ang mga ito, agad na makita ng pagbabago ang publiko lalo't ang mga tiwaling ito ang nagpapatakbo raw sa sistema. Hanggat hindi raw nabubuwag ang sistema at hanggat hindi naaalis ang mga tiwali, walang mangyaring pagbabago. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa Impilang May Totong Las, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Ronda Pilipinas! Sa oras po natin na alas 10:30 ng morning, mapalad po ang ating himpilan, lalo na po ang inyong lingkod dahil makakapanayan po natin ang isa sa mga kilala po natin na mga mambabata sa mababang kapulungan ng Kongreso upang alamin natin kung ano ang mga nangyari, lalo't higit na banggit po kasi ang kanyang pangalan at dinawit po ito doon sa mga sinasabing mga mambabatas na sangkot sa maanumalyang mga flood control projects na nagdala ng perwisyo sa marami nating kababayan. Ay kukuha na rin ako ng update. Total, siya din naman po ang chairman ng House Committee on Basic Education and Culture at kung di ako nagkakamali, parang kahapon ata naganap ang kanilang committee hearing. Nasa linya na po ng ating komunikasyon ang District Representative o Lone District Representative ng lungsod ng Pasig at chairman ng House Committee on Basic Education na si Congressman Roman Romulo. Kong Roman, magandang araw. Daryl Justin po, live tayo, DWIZ, Aliw Channel 23. Yes, magandang umaga na nakikinig, nanonood po. Magandang umaga po sa ating lahat. Ayun, Kong. Kong, diretso na ako. Alam ko, medyo ma-action din ang mga araw natin simula pa hapon hanggang ngayon. Kong, sa naging pahayag po nung mag-asawang Diskaya, kung saan idinamit nga po nila yung pangalan nga ninyo na isa daw po sa mga tumatanggap ng porsyento, ano po ba yung masasabi ninyo dito? And at the same time, gusto kong makuha ko ano yung initial reaction nyo kasi parang kung hindi ako nagkakamali, nung nagbibigay sila ng statement nila during the hearing sa Senate kahapon, kayo din ata ay nasa hearing naman ng inyong komite mismo dyan sa may Kamara. Your reactions and thoughts po, Congressman? Yes, unang-una dahil maraming salamat dito sa pagkakataon na makausap ka. At siguro unang-una gusto ko rin maliwanagan masabi rin po sa lahat. Simula't simula pa lang hindi po ako talaga nakikialam sa mga bidding ng government agencies katulad ng DPWH. Sa totoo, hindi ako nag-endorse ng contractor, nor hindi rin ako nagbaban. Siguro ang pinakapatunay nga niyan yung kalaban nga namin sa politika ay nanalo nga sila ng bidding kasi hindi talaga ako nakikialam dyan. Ngayon, kahapon, tama po kayo. Kasalukuyan nun ay sinishare ko po yung Committee on Basic Education dahil may mga mahalagang panukalang batas. Habang nandun po ako, nasabihan po ako na nabanggit nga po yung aking pangalan. Naisip ko nga po kung mag-react ako kaagad pero nasayangan rin po kasi maganda yung mga pinag-uusapan at
gusto ko rin mapasa yung mga bills kahapon. So pagkatapos po ng hearing namin, mga halos 2:00, ay nasabi na sa akin nung office ko na binanggit nga yung pangalan ko. Pero, sa affidavit po, lagi atang binabanggit pangalan ko. Pero, nung tinanong po siya, baka mali ako, ma-check nyo naman, ni Senator Marcoleta, kung nakakausap niya ako, ang sagot raw niya, hindi. Tinanong rin siya, nakaka-text mo ba? Hindi. So, dun pa lamang po, ay parang hearsay na kasi wala naman po kaming komunikasyon. Siya naman po ang nagsabi. Sa affidavit po niya, bagamat binabanggit niya ako, maraming beses niya ako babanggitin, wala naman po talagang basihan. Ayun po, yun nga din yung nasasabi ngayon. Ngayon naman kung regarding nga po dito sa mga flood control projects, gusto ko lang din naman po malaman kung talaga bang i-clarify na lang din natin, verify na lang din natin kung talaga bang nagkaroon po kayo ng encounter o nagkaroon ng conversation po talaga, lalo na in the past between you at sa mag-asawang Diskaya sa usapin niya po ng flood control projects. Siya na mismo po nagsabi, di ba? Hindi kami nakakausap. At hindi rin kami nagte-text. Siya na po nagsabi kahapon during the hearing po sa Senado. So, yun pa lang po, yung sarili niyang testimony, nagpapatunay na wala po kami, hindi kami nag-uusap. Sa totoo po, syempre naman aminin natin ang totoo, naging tumakbo po ang partido nila laban sa aming partido nung huling halalan. So, syempre, magkakilala kami in that sense, di ba? Kasi, alam namin sila yung kalaban, alam nila kami yung sa kabila. Tapos, nagkaroon ng mga pagkakataon na kunyari ay, naalala kong huli, ay nagka-baptism of or confirmation na sponsors kami. So, doon pa lang, alam ko, nagpalitrato po sila doon eh. Pero, again po, yun na po yun. Yun na yung lalim ng pagkakilala po namin. Ngayon naman, Kong, speaking of that, from you, would you really consider this as first a political persecution from them na nakagear towards you, and at the same time, bukod po doon, may nakikita pa ba kayong iba pang dahilan kung bakit naidawit po nila kayo sa kanilang listahan? Well, sa totoo po, base naman sa testimony nila, base sa affidavit nila, wala talagang basihan. Kung ano man ang kanilang rason, siguro po mas maganda kasi self-serving naman kung ako yung magbabanggit, na dapat sila po ang tanungin kung bakit po nila ako binanggit na wala naman pong wala naman basihan. Ayun. Morning. Ayun. Kong, ngayon naman, gear ako towards you and your communications with Mayor Vico. I believe na nagkausap na po ata kayo ni Mayor Vico, lalo na nung biglang nabanggit ho yung pangalan ninyo. Okay lang ba malaman namin how did the conversation with Mayor Vico went about after that? Yes, actually po, hindi kami nagkausap kahapon ng umaga o kahapon ng hapon. Kagabi po, tumawag lang siya. At yun talagang conversation really was nangamusta lang siya. Kamusta? Yun talaga. May magagawa ba? May kailangan ba ako? Sabi ko, wala naman. Kasi sa totoo, hindi ko rin alam paano sagutin ang akusasyon nila, ang sinasabi nila, aligasyon nila, na wala naman pong basihan. Sila rin nagsabi, hindi naman kami nakakausap. Sila rin nagsabi, hindi naman kami nagte-text. So, hindi ko po alam paano sagutin. Ang sinasabi niya, may lumapit sa kanya. Pero yung mga lumapit sa kanya, siya rin na nagsabi. Hindi po sa office ko yon. Yung mga yun ay sa DPWH. Siyempre, pangkaraniwan po, na kilala ko rin po sila. Dahil siyempre, pag may kailangan po, sila nag-head talaga ng DPWH, di ba, sa amin. So, talagang pangkaraniwan po talaga. Di ba, nakilala ko sila. Pero hindi ko po sila office mate. Hindi po sila sa office ko. Hindi ko po sila inauthorize. Hindi ko po sila sinabihan na maging bagman ko po. Wala pong ganun. Okay. Ngayon naman po, Kong, gusto ko naman kamustahin. Total, kayo naman ho ay nasa House of Representatives at karamihan sa mga pangalan na nabanggit nga po ng mag-asawa ay mga kapwa ninyong kongresista, mga kasama, mga kabaro po ninyo. Kong, sa inyong palagi, kamusta po ang lagay ngayon or ang mood, lalo na po dyan sa Kamara matapos nung naging pahayag po ng mag-asawang Diskaya kahapon? Una po, sa akin naman to, ang alam ko, ang sinasabi po nila na matagal na sila na contractor, private, government. Sabi nga po nila, alam naman po nila talaga yung kalakaran. Sabi nga nila, biktima sila ng sistema. Pag tinignan po yung records, lalong-lalo na ngayon sa 2025, nakita naman po
marami silang proyekto, iba-iba nilang kumpanya, halos sa buong Pilipinas o marami parte ng Pilipinas. So, nakakapagtaka lang na sa dami po nun. Tapos, narinig ko kanina sa isang interview ko, nakikinig ako sa na parang, kung tama narinig ko, yung isang kumpanya ay kinasuhan rin kahapon or hindi ko alam kung yung 2 days ago. So, yung pa lamang po. Pero kung papansinin po ninyo, yung binanggit lang po nila, parang yung wala nang basihan, parang hindi pa nga po yung mga lugar na merong controversy. Kasi wala na bang ghost projects sa Metro Manila. Sa totoo po, pero yung mga lugar na kung saan may allegation na may ghost projects, doon pa nga po parang walang banggit So, kung iisipin nyo po, ito po ang totoo, base sa affidavit nila, inaamin nila meron silang ginawa na hindi tama. So, sila nga po ay guilty. Effectively po, sila na rin nagsabi na meron silang hindi tamang ginawa. So, sa totoo po, siguro ang iisipin po talaga dito ng marami, at lalo na yung nabanggit, ay, teka, sila na nga yung may mali. Sila na nga yung kitang-kita naman na may mali. Inamin naman nila. Siguro dapat rin malaman, tanongin rin yung credibility niya. Lalo-lalo na, ang rinig ko pa, humingi pa raw maging state witness. Kung tama yung narinig ko na allegedly may kaso na against them or one of their companies, di parang hindi ba dapat yun ang tingnan yung credibility po nila? Pero again, sir, ito rin, eye on the ball tayo dito. Kasi ang issue dito ay ghost flood projects. Kasi yan po, kitang-kita yan. Hindi na he said, she said yan. Yan, hindi mo na kailangan ng any evidence. Mas madaling patunayan yan. Dapat, sa lahat po ng nabanggit po nila, parang wala akong doon masyado na nadiinan nila na ghost project yun. Pero may aligasyon. Sabi ni Presidente sa isang ikot niya, sabi ni Sec Vince Dizon sa isang ikot niya, meron siyang mga nakita na parang ngayon lang ginagawa. Dapat completed na to, dati pa. So, hindi ba nalilihis yung issue? Ayun. Ngayon naman kung dahil sabi nga nila dahil nabanggit para sinasabi ito na nga, nandito na tayo sa sitwasyon na nadamay na ho kayo, yung iba ho mga kasamahan ninyo ay desidido na mag-file ng charges or mag-push through na kasuhan itong mag-asawa. On your end po ba, kung ano po ba magiging next steps ninyo? Sasama din po ba kayo o isa din po kayo sa mag-file ng charges against them or may ibang approach kayo na gustong gawin po dito? Yes. Alam niyo po kahapon tinanong agad sa akin yan. Pero nung nasabi rin sa akin ng office ko, na sinabi nila, nung tinanong sila, hindi nila ako nakakausap, hindi rin po nila ako nakaka-text. Doon palang hearsay na. So sabi ko nga, I do not want to dignify na kakasuhan ko sila. Wala naman silang, parang hearsay ang sinabi. Pero sa totoo, napapansin ko kasi ngayon, meron ako nakikita ng mga title ng mga iba-ibang nababasa ko. Nakalagay doon yung mga sangkot sa flood control, parang ginawa na kaming guilty, na may conclusion So dahil po doon, sa totoo, iniisip ko rin po talaga na baka dapat, just for that sake, ay mag-file ng kaso. Hindi ko naman gustong i-dignify sila, pero at the end, parang yung mga title kasi po, yung mga ibang mga panalita, parang parang may conclusion. Sa totoo po, hindi ba dapat baliktad? Kasi sila naman po talaga ang may affidavit na umaamin sila. Yes. At based on the track record na nangyayari po, hindi ba dapat yun? Hindi ba parang sila yung binibigyan pa ng pagkakataon o hinihingi nila na parang maging state witness pa sila? Parang it's just not fair. Diba? Yeah. Gets ko naman din kung from where you're coming from. Ngayon naman kung medyo lilihis ako ng konti sa usapin ng naging allegation sa flood control. Total kayo naman po talaga ang chairman ng House Committee on Basic Education. Kung gusto ko lang mga musta tungkol dun sa naging committee hearing po ninyo, ano ba yung mga latest updates na siguro pwede niyo i-share at ano yung magiging mga bagong priorities o focus po ng inyong komite sa Kamara? Well, yung unang-una talaga na pinasa namin kahapon ay isang bill na napasa na namin noong 19th Congress. Ito yung expansion ng voucher system. Kasi kung maalala mo, alam naman natin lahat, sinasabi naman na 165,000 classrooms ang shortage natin. Sa totoo, kahit anong gawin natin, hindi naman mabibuild po yan agad-agad. Kasi may problema sa pondo, may problema sa buildable space. Kaya itong bill po na ito, ine-expand po natin yung GASPE. Kasi ngayon po, under the law, sa junior high school lang siya, grade 7 to 10.
at sa senior high school 11 to 12. Pero alam rin natin ang totoo, ang bulto ng estudyante natin nasa K to 6. So sabi natin, i-expand na natin. Kung talagang siksika na sa isang DepEd school sa K to 6, dapat payagan na natin na makalipat siya sa malapit na kalapit na isang private school na may kalidad. Para hindi na tayo na overcrowd. I think yun naman po magandang expansion yun. At kahapon, pinag-usapan yun, napasa na rin natin ng 19th Congress. Sa committee level po, pumasa na rin po yun kahapon. Ayun. So, we'll wait for further updates na lang din po dyan, Kong. Yes. Last na po, Kong. Sige po. Go ahead po. Tapos yung spiral progression po, di ba meron tayo under the K to 12. Yung medyo mahirap yun na yung parang kino-compartmentalize yung mga issue, lalo na tungkol sa mathematics, di ba, yung ganon. Medyo, alam naman natin yung functional literacy natin medyo behind, di ba? So, hindi talaga mag-work for all schools yung spiral progression. So, kahapon, pinasa na rin po namin sa committee level na gawin na nating optional yon. May flexibility ang school kung gusto nilang spiral progression o bumalik sila sa dating discipline-based. Kasi sa totoo, may mga schools tayo, mga science schools natin, na parang nag-work naman po talaga yung spiral progression. So sila, kung talaga nag-work sa kanila, pwedeng gamitin nila ang spiral progression. Pero para sa schools, na tingin nila, mas maganda yung isang buong year, pag-usapan natin na yung buong topic na sa mathematics na relevant to one another, dapat payagan rin po natin yun. Ayun. Kung isa na lang ang hihilingin ko sa inyo bago ko kayo pakawalan, alam ko busy rin po kahit marami pang kaganapan on your end. Mayroon po ba kayo gustong ibigay na mensahe o panawagan lalo na sa mga kababayan natin, lalo na yung mga kababayan natin na nakikinig na taga dito po sa Pasig City, Kong? Go ahead po. Well, unang-una, maraming salamat sa ating mga kasama sa lungsod ng Pasig. Kanina po, umikot po ako yung Oplan Kayusan natin, di ba? Nung ando doon po ako sa ating Oplan Kayusan, ay nakita ko naman po na marami naman po talaga ang may tiwala pa rin po sa ginagawa natin. Kaya nagpapasalamat po tayo at talagang basta tayo, tuloy-tuloy lang ang ating trabaho. Ayun. Kong, again, thank you so much. Hindi lamang po sa pagpapaunlak sa akin at sa oras na ito. Sa pagpapaunlak po sa aming himpilan, kada may pangangailangan po kami ng bagong impormasyon o ideya sa lahat ng mga usapin po. Nandyan po kayo at makakausap po kayo na bukas pa rin po ang aming himpilan sa kung ano man po ang gusto ninyong ipabatid na inyong mensahe o panawagan sa ating mga kababayan para sa kalinawan po ng ating mga mamamayan. Kong, all the best po. God bless po at maraming salamat po sa inyong panahon na inilaan sa DWIZ. Yes, salamat po. God bless po. Ayun, napakinggat na kausap po natin sa ating programa ngayon ang Chairman ng House Committee on Basic Education and Culture at Lone District Representative ng Pasig City na si Congressman Roman Romulo. Ronda Pilipinas! Oy! May sale! Uy, may sale sa Lazada 99, ha? Lazada 99 sale na. Dapat may sarili ka ng wow! Fiesta, videoke, this holiday season para tayo'y magkakantahan. Ano ba? Ha? Pagka party, walang kantahan ng mga videoke. Anong klaseng party yan? Ha? Kailangan may kumakanta. At lagi sa barkada, merong kumakanta. Wala man sa tono. Wala man sa tono yan. Yan ang life of the party. Kaya check out na sa Lazada ngayong 99 sale mula September 8 hanggang 11. Enjoy big discounts mula sa Wow! Fiesta Videoke. Ronda Pilipinas! Hilig sa ganun no? Kana may pasok iba pa mga balita. Tignan natin kung may panibagong update mamaya sa pagbalik natin. Tignan natin kung may bagong update sa nagaganap na hearing dyan sa may Kamara tungkol sa investigasyon sa maanumalyang flood control projects. Iba pa mga balita sa pagbabalik ng Ronda Pilipinas ang ating oras. Yahoo! 47 minuto na makalipas ang alas 10 ng morning. Ay, nagbabalik po tayo dito sa Ronda Pilipinas. Sa oras natin, lalabing 1 minuto na lamang, 11 minutes bago mag-11 in the AM. Yahoy! Yahoy! Pang nagbebenta na ang taho. Paring Giljon, tanggap tayo na sunod-sunod na mga report. Magasamang Diskaya, malabo umanong maging witness o mailagay ata sa witness protection kung hindi isisiwalat ang lahat ng sangkot sa paghihingi ng kickback. Report mula Patrol 19, Celia Ortega Bueno. Hindi ubra ang inihirit ng
mag-asawang Diskaya na mapasailalim sa Witness Protection Program kung edited o Photoshop ang kanilang salaysay. Ito niyag ni Senator Kiko Pangilinan makaraang igiit na nakulangan siya sa paghahanay na mag-asawang Pacifico at si Sara Diskaya sa pangalan ng mga politiko, mga kongresista at mga opisyal ng DPWH na may binibigyan nila ng 10 to 30% na kickbacks mula sa nakukuha nilang pondo para sa flood control projects. Pinuna ni Pangilinan na taong 2016 pa naging kontratista ng DPWH ang mga Diskaya pero ang pinangalanan lang at binigyan nila ng pera ay mula taong 2022 lamang. Iginiit ni Pangilinan na dapat ilahad ang buong katotohanan dahil hindi pwedeng ituring na testigo at bigyan ng proteksyon kung may kino-cover up. Sabay paalala na ang sinungaling ay kapatid ng magnanakaw. Sa pagtukoy sa manoy binigyan nila ng porsyento o kickback, humiling ang mag-asawang Diskaya sa Senado at sa Pangulo na proteksyon matapos mga kung titestigo. Agad naman sinabi ni Senator Rodante Marcoleta bilang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee na irerekomenda niya sa Pangulo ang pagbibigay ng state protection sa mag-asawang Diskaya. Ayon naman kay bagong Senate President Vicente Soto III, kailangan nilang ripasuhin ang naturang kahilingan dahil papalitan na si Marcoleta bilang chairman ng Blue Ribbon Committee. Kinumpirma na ni Soto na Senator Panfilo Lacson ang magiging bagong Blue Ribbon Committee chairman. Ito si Patrol 19, Celly Ortega Bueno, para sa impilang metodong lakas sa DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ronda Pilipinas! Isa pa pong report. Pagsasampa ng graft case laban sa mga DPWH officials at contractors dahil sa issue ng Bulacan Flood Control Projects, agad pinaaksyonan ng COA sa Ombudsman. Report mula kay Patrol 17, Jopel Paleño. Malaki ang tiwala ni Commission on Audit o COA Chairperson Gamaliel Cordoba na agad aaksyonan ng Office of the Ombudsman ang kanilang rekomendasyon ng pagsasampa ng kaso sa mga opisyal ng Department of Public Works and Highways o DPWH at kontratista kaugnay sa maanumaliyang flood control project sa Bulacan na may kabuuang halaga na halos 350 million pesos. Sinabi ni Cordoba na matitibay ang mga ebidensyang hawak ng ahensya na kanilang isinimiti sa Ombudsman kahapon matapos ang isinagawang fraud audit at investigasyon. Batay sa 5 fraud audit reports ng COA, natuklasang sablay at punong-puno ng irregularidad ang mga proyekto ng Wawaw Builders, St. Timothy Construction Corporation at SYMS Construction Trading na sakop ng DPWH Bulacan 1st District Engineering Office sa proyekto ng Wawaw Builders sa Barangay Frances, Kalumpit na nagkakalaga ng 77.2 million pesos. Natuklasang hindi natapos ang flood wall at hanggang 77.9 meters lamang ang nagawa mula sa orinal na 124 meters. May dagdag pang bayad na 3.1 million pesos na walang kaukulang dokumento. May nakita rin dito na malalaking bitak sa isa pang proyekto ng parehong kumpanya sa Barangay Santa Lucia na nagkakalaga ng 74 million pesos. Halos 90% ang sinasabing natapos sa papel pero hindi ito napatunayan ng mga auditor, lalo't aktwal na tumambad sa kanila na may bitak at nakatagilid ang dike sa kaso ng St. Timothy Construction sa Bulusan, Kalumpit na nagkakalaga ng 96.5 million pesos. May nakita ang COA na higit 38 million pesos na diferensya sa gastusin. Wala ring sapat na dokumento para patunayan ang dredging at paggamit ng mga materyales. Sa isa pang proyekto ng kumpanya na nagkakahalaga ng 39.1 million pesos, lumabas na kalahati lang ng bakal ang nailagay pero buo ang kabayaran. May natuklasan pang butas sa pader. Pinakamalaking kaso ang sa SYMS Construction Trading na may kontratang 55.7 million pesos para sa flood wall sa Baliwag na walang nakitang aktwal na konstruksyon ang COA sa mismong site pero nakasaad sa record na bayad na ang proyekto. Kabilang sa mga dawit sina District Engineer Henry Alcantara, Assistant District Engineer Bryce Erickson Hernandez, Project Engineer Paul Jason Duya at iba pang opisyal ng DPWH. Gayon din sina Mark Alan Arevalo ng Wawaw Builders, Maria Roma Angeline Rimando ng St. Timothy Construction, pati na ang mga opisyal at board members ng St. Timothy
at Sally N. Santos ng SYMS Construction Trading. Ayon sa COA, maaring magresulta sa kasong administratibo at kriminal gaya ng graft and corruption ang mga natuklasang katiwalian sa flood control project at sa Bulacan. Dagdag ng COA, bahagi ito ng mas malawak na investigasyon sa mga flood control project ng DPWH Bulacan mula Hulyo 2022 hanggang May 2025, alinsunod sa direktiba ni Cordoba at sa panawagan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa pananagutan sa paggamit ng pondo ng bayan. Ito si Patrol 17 Chopel Peleño. Para sa impilang may todong lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ronda Pilipinas. DWIZ Flash Report. Meron tayong nagmamadaling flash report. Meron atang mga nabanggit na mga bagong pangalan dyan sa Infracom. Confirm natin ngayon mula ka Patrol 30, Jelly Mendez. Jelly, gusto ko lang confirm, may mga nakikita ko. Totoo ba ito na may mga binanggit na pangalan ngayon? Yes, Daryl, kani-kanina lang kakabulgar lang din ni DPWH Bulacan Assistant District Engineer Bryce Erickson Hernandez na may mga senador na sangkot sa kontrobersiya ng flood control projects. Kabilang na nga dito si Senator na pinangalanan niya na ni Hernandez, si Senator Jinggoy Estrada at Joel Villanueva. Ayon kay Hernandez, 355 billion pesos ang ibinagsak na pera na ngayong taon o ngayong 2025 ni Senator Jinggoy Estrada sa ilang projects sa Bulacan, kabilang na nga sa Hagonoy at Malolos, Bulacan, para sa pagsasagawa ng pumping stations at flood mitigation structures. At hiniling din kanina ni Bryce Hernandez na wag na siyang ibalik sa Senado na kagahapon ay ipinakulong siya ng mga senador dahil na rin sa hindi pakikipagkoordinasyon kaugnay sa flood control projects. Pero kanina sabi ni Congressman o ni Ako Bicol Party List Representative Garbien, bibigyan sila o handa siyang magbigay ng proteksyon dito kay Bryce Hernandez kapalit ng pakikipagkoordinasyon na pakikipagtulungan sa Kamara na matukoy nga itong mga sangkot na mga mambabatas sa flood control projects. Mamaya magbabalik ako kaugnay pa rin sa nagpapatuloy na pagdinig sa flood control projects ng Infrastructure Committee. Ito si Patrol 30. Jelly Mendez nag-uulat para sa impilang may todong lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Ronda Pilipinas. Ngayon naman sa ating sports, Swim League Philippines Berus Elite Swim Team nag-uwi ng 6 na gintong medalya sa 2025 Asian Open School Invitational. Sports News mula kay Ian Articona. Nagpasiklab ang Swim League Philippines Berus Elite Swim Team sa uling araw ng Asian Open School Invitational Short Course Age Group Swimming Championships sa Bangkok, Thailand. Naumani ng 6 na gintong medalya at 2 bagong record. Nagpakitang gila si Berus Muhammad Madi Mojde sa boys 14-year-old category kung saan kinuha niya ang 3 ginto kasama ang mga record-breaking na oras na 2 minute 3.42 seconds sa 200-meter freestyle, 59.85 seconds sa 100-meter butterfly at 1 minute 3.40 seconds sa 100-meter IM. Kasama nito, nakamit niya ang 7 gintong medalya, 1 pilak at 5 bagong metro records. Nagningning rin ang nakababatang kapatid na si Michael Jasper Mikey Mojde sa boys 10-year category na nag-uwi ng 2 ginto sa 100-meter backstroke sa loob lamang ng 1 minute 22.14 seconds at 100-meter butterfly sa loob lamang ng 1 minute 22.85 seconds. 2 pilak sa 200-meter freestyle 2 minute 37.66 seconds at 50-meter butterfly sa loob lamang ng 37.15 seconds at 1 tanso sa 100-meter IM sa loob lamang ng 1 minute 24.37 seconds. Nagambag naman si Elisa Decam ng 1 ginto para sa girls 14-year-old category sa 200-meter freestyle sa loob lamang ng 2 minute 28.17 seconds. Si Kaiden Brie Waskiewicz ay nagdala ng pilak sa girls 12-year-old category sa 100-meter backstroke sa loob ng 1 minute 15.43 seconds. At si Tanji Waskiewicz naman ay kumuha ng tanso sa
girls 16-year-old category sa 100-meter IM sa loob lamang ng 1 minute 18.63 seconds. At yan ang sports news. Ian Articona nagbabalit ang tama, naglilingkod ng tama. Ito na ang latest, bagong-bago, fresh na fresh. DWIZ Showbiz News. Maine Mendoza matapang na ipinagtanggol ang mister na si Arjo Atayde. Showbiz News, Malaki Anton. Para sa aking balitang showbiz, tulad ng inaasahan, naglabas ang kanyang saloobin si Maine Mendoza matapos na masangkot ang kanyang mister na si Congressman Arjo Atayde sa mga tumanggap ng pera mula sa mag-asawang Sara at Carly Diskaya. Sa pamamagitan ng kanyang ex-account, ipinagtanggol ni Maine ang actor-politician matapos na pangalanan ito ni Carly na tumatanggap ng pera mula sa kanila sa ginawang hearing ng Senado kahapon. Ayon kay Maine, wala umanong basihan ang nasabing aligasyon kung saan nakiusap din ito na tigilan na ang pagpapakalat ng galit at personal na pag-atake sa kanyang mister, sa kanya at sa kanilang pamilya hanggang sa lumabas ang buong katotohanan. Sinabi pa ng actress TV host na walang ginagawang masama ang kanyang mister at ginagawa lamang nito ang lahat ng makakaya para mapaglingkuran ang mga nasasakupan sa kanyang distrito sa Quezon City mula pa noon. Kasabay nito, umaasa at nagdadasal si May na maparusahan ang mga taong talagang nakinabang para naman mailigtas ang mga inosenteng individual sa nangyayaring kaguluhan, sabay sabi nito ng napaka-unfair. At iyan ang aking balitang showbiz para sa Pinametodong Lakas, DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pasensya na, overtime na po tayo. Mabati na lang ako ng mabilis. Happy birthday kay Kuyang Raymond Torres, DWIZ at Aliyo, transmitter technician. Kay Letty, si Leslie Semario, DWIZ Aliyo, accounting department. At happy birthday din sa kapitan nila Kuyang Ed Bartolay, si Mario Mayok Reyes ng barangay Malagasang, Imu City dyan sa may Cavite. Ay, may isa pa! Happy birthday kay Sir Ray Balena, Acting Vice President ng Corporate Affairs Group ng PhilHealth. Sir Ray, happy birthday at sa lahat na nagba-birthday po sa araw na ito, maligayang kaarawan po sa inyo. Yan na po ang mga balitang itinampok natin sa Ronda Pilipinas. Antabayanan ng iba pang updates, mga breaking news lalo na sa House hearing dito sa DWIZ News, Aliw 23, DWIZ News TV at sa ating mga social media platforms. Pasensya na po sa susunod na programa, Antabayanan, yes, yo, Topacio, kasama si Attorney Freddy Topacio at Ms. Julie de Guzman. Maraming salamat, Pilipinas. Saluhan niyo ako mamaya sa News Scoop alas 4 ng hapon sa ngalan ni Dennis Antenor Jr. Ako po si Darryl Justin. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Tuesday pa lang!